Magandang oras mga kababayan. Narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Meron tayong namamataan na posibleng bagong sistema na papasok sa papalapit na Kapaskuhan. Posibleng lumitaw ito next week kaya mahalaga na alam natin ang pagbabago sa paparating na sama ng panahon. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang shear line na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, habang ang amihan o northeast monsoon naman ang umiihip sa Northern at Central Luzon. Ibig sabihin, dalawang sistema ang malaking nakakaapekto ngayon at sabay na nagdadala ng maulang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa forecast condition ngayong araw para sa Bicol Region, Eastern Visayas, gayon din sa Laguna, Quezon, Marinduque at Romblon, asanang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga pulos-pulong pagkidlat at pagkulog. Dulot ito ng shear line at maaari itong magdala ng banayad hanggang katamtaman at paminsan-minsang malalakas na buhos ng ulan. Maging alerto sa posibleng flash floods o landslides lalo na sa mga mababa at bulubunduking lugar. Sa Cagayan Valley at Aurora, mananatiling maulap na may mahihinang pag-ulan dahil sa amihan. Bagamat magpapaulan ito mula oras-oras, wala naman itong inaasang malaking epekto sa pang-araw-araw na gawain. Para naman sa residente sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at sa natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, mararanasan ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan dulot pa rin ng northeast monsoon. Generally safe ang mga pag-ulan na ito at walang inaasang makabuluhang impact. Sa nalalabing bahagi ng bansa, magiging bagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may paulanan mula sa mga localized thunderstorms, epekto naman ng easterlies. Bagamat kadalasan ay panandalian lamang, maaari itong magdala ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag naging malakas ang bugso ng ulan. Para naman sa kondisyon ng hangin at karagatan sa Northern Luzon kasama ang eastern sections ng Central Luzon, gayon din sa Southern Luzon at Visayas, makakaranas tayo ng moderate to strong na hangin mula northeast. Ibig sabihin, hindi lang malakas ang hampas ng hangin, kundi mas tuloy-tuloy din ang kanyang daloy. Dahil dito, ang coastal waters sa mga naturang lugar ay magiging moderate to rough na may taas na alon na 1.5 hanggang 3 meters. Ito'y katumbas ng dalawang palapag ng bahay na patuloy na bumabagsak sa bangka. Kaya lubang delikado ito lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, para sa nalalabing bahagi ng bansa, mas magaan ang kondisyon. Mararanasan ng light to moderate na hangin na nagmumula pa rin mula sa northeast. Dahil mas mahina ang bugso ng hangin, ang ating coastal waters ay magiging slight to moderate na may taas ng alon na aabot sa 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa madaling sabi, may pag-alon pa rin pero mas manageable at hindi kasing tindi kumpara sa northern at eastern coast. Para sa ating mga mangingisda, paalala na patuloy na i-monitor ang gale warnings at sea condition updates bago pumalaot. Maging maingat at iwasan ang pagbiyahe kung may nakataas na babala sa inyong lugar. Ayon naman sa latest tropical cyclone threat forecast na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, pagsapit ng week 2, December 19 hanggang December 25, nakikita ng ilang international forecast models ang paglitaw ng isang posibleng TCLV o Tropical Cyclone-like Vortex sa southeastern section ng Philippine Area of Responsibility. Ang TCLV ay parang prototype ng bagyo, isang pausbong na sirkulasyon na may potensyal ngunit hindi pa kompleto o organisado upang tawaging bagyo. Kung iambing ito ay parang pabuo pa lamang na ipu-ipong ulap at hangin sa karagatan. Makikita sa forecast graphic ang mapusyaw na dilaw na area na nangangahulugang low likelihood of formation o mababang tsansa ng pag-develop bilang ganap na tropical cyclone. Ibig sabihin, posibleng lumitaw ang sistema pero sa ngayon, mababa ang posibilidad na ito'y lalakas at magiging bagyo habang nasa forecast period. Dahil dito, kahit may nakikitang pausbong na sirkulasyon sa ikalawang linggo, mananatiling unlikely ang kabuuang tropical cyclone threat para sa buong period ng December 12 hanggang 25.
Samantala, gamit ang iba't ibang international weather models, lumalabas na may namumuo na pagkakaiba sa projection ng mga modelo tungkol sa posibleng pagdevelop ng isang bagong low pressure area sa silangan ng bansa. Sa European Model Outlook, kapansin-pansin ang mas maingat na pananaw ng European model. Ipinapakita nito ang unti-unting paghubog ng isang mahina ngunit organisadong low pressure sa dulong timog silangan ng Philippine Area of Responsibility. Mabagal itong kikilos, paikot, marahang aangat pahilagang kanluran, ngunit inaasang mananatili sa karagatan at maaaring sumunod sa natural na kurbada ng hangin patungong hilagang silangan. Sa madaling salita, may sirkulasyon ngunit mababa pa ang indikasyon ng mabilis na paglakas nito. Samantala sa GFS Model Outlook, mas agresibo ang initial forecast, mas maaga nitong nakikita ang pagbuo ng sirkulasyon, mas maaga ring inilalarawan ang consolidation ng sistema, at mas mabilis nitong natutukoy ang posibleng rutang dadaanan ng sistema. Sa senaryo nito, maaaring umangat ang low pressure patungong silangan ng Visayas bago tuluyan lumihis pahilagang silangan. Ibig sabihin, parehong may nakikitang development ang mga modelo, ngunit magkaiba sa bilis ng pag-organisa at lapit nito sa ating kalupaan. Ayon naman sa ensemble ng DeepMind forecast na may accurate forecast, kapag pinagsama ang pananaw ng karamihan sa ensemble members, mas malinaw ang trend, mas pabor ang karamihan sa senaryong hindi direktang tatama sa kalupaan ang sistema. Nananatiling umiikot ang projected track sa Philippine Sea bago ito unti-unting hihilahin ng mas malakas na hangin patungong hilagang silangan. Ang pattern na ito ay pangkaraniwan kapag malakas ang epekto ng amihan at may active shear line sa silangan. May ilang track na papalapit sa Southern Visayas o Bicol region, ngunit kahit ang mga ito ay nagpapakita ng mabilis na paghina o pagliko kapag nasa lubong ang malamig at tuyong upper level winds. Sa technical terms, mahina ang structural support para maging malakas na bagyo, kaya mas malinaw ang senyales na magiging rainmaker ang sistemang ito. Tandaan, dalawang pangunahing mekanismo ang nagtutulak sa posibleng paghubog ng sistemang ito. Ang low-level convergence sa timog silangan ng PAR, kung saan mainit ang dagat at mataas ang moisture supply, isang favorable environment para magsimula ang sirkulasyon. Pangalawa, ang lumalakas na northeast monsoon na nagdadala ng vertical wind shear. Kapag mataas ang shear, madaling nadudurog ang vertical alignment ng isang bagyo, kaya nahihirapan itong mag-intensify sa mas mataas na kategorya. Sa kombinasyong ito, kadalasan ang nabubuo ay ang mga sistemang maraming ulan pero hindi ganap na buo bilang malakas na tropical cyclone. Kung magpapatuloy ang mataas na shear hanggang kalagitnaan ng susunod na linggo, malaki ang tsansang manatili lamang sa pagitan ng tropical depression hanggang tropical storm intensity kung sakaling maging ganap na bagyo. Kung susundin ang mga mas accurate na guidance by December 16 to 17, maaaring makita ang mas kompletong pag-ikot ng low pressure bilang initial organized system, at pagsapit naman ng December 17 to 18, posibleng mag-consolidate sa malayong silangan ng Samar o Bicol Peninsula ang sistema. Sa December 18 to 19, ito ang window kung kailan maaari itong maklasify bilang tropical depression at posibleng maging tropical storm habang unti-unting kumikilos pahilagang kanluran bago hilahin ng mas malakas na amihan. Sa ngayon, hindi pa rin matatag ang signal para maging typhoon. Ang inaasang epekto ay malawak na ulan kaysa sa malakas na hangin. Sa rainfall threat, una at pinakamaagang tatamaan ng tuloy-tuloy na ulan ang mga probinsyang nakaharap sa Pacific. Ito ang mga lugar sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at sa May Samar. Kasunod nito, maaari ring maapektuhan ang Masbate, Biliran, Leyte at ang mga baybayin sa paligid ng Samar Sea kung magtatagal ang sistema sa silangan. Posible ring magkaroon ng dalawang bugso ng ulan, una habang papalapit ang rain band, pangalawa kapag lumalayo at hinihila ang wrap-around moisture band. Sa ngayon, ang kabuang banta ng isang direktang tropical cyclone impact ay mababa, ngunit tumitibay ang signal na maaari itong magdulot ng significant rainfall episode sa eastern sections ng bansa. Patuloy nating imo-monitor ang anumang pagbabago sa sirkulasyon at intensification trend. Maglalabas tayo ng panibagong update kapag may malinaw na consolidation
o pagbabago sa projected track ng potensyal na bagyo na paparating sa Pasko. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga kababayan at huwag kalimutang mag-ingat.